Kamusta niya, Mr. Maravillas? Ano naman yung ganap sa politika? Oh, ito po, ayos na naman po sila, oh. Sabi ko sa inyo. Ano na yun, Mr. Maravillas? Ayos na naman po sila, oh. Sabi dito sa balita, Speaker on ties with Sara after dropping confidential fund please. It's still a unity team. Ayos na ayos. Sabi dyan, BP Duterte made right call in giving up on confidential funds. Sabi mga kababayan ni Martin Romualdez, a speaker hopeful of improved ties with Duterte says unity team still exists. Hindi pa man po nabubuwag mga kababayan yung unity team. At yung speaker mga kababayan ng Congress, hindi man po namimersonal. And I think he is extending hands mga kababayan kay Inday. Tingnan natin kung si Inday mga kababayan would reciprocate sa magandang gestures mga kababayan na pinapakita ngayon. Pinapaiwatig ni Speaker Martin Romualdez. Ano tingin mo niya, Mr. Maravillas? Si Inday man lang po ang nakikipag-away. Si Martin hindi man po nakikipag-away. Siya po yung inaaway ng mag-ama. Tama? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng pangitaing ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang yung pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po pala ng clean and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific, saka bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact lang po ninyo yung aking anak. Jelon Maravillas, contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So, pinori mga kababayan ngayon ni Speaker Martin Romualdez si Inday. Yan po. So, Martin Romualdez, the Speaker of the House, pinori niya po si Vice President Inday dahil sa pag-give up niya ng kanyang confidential fund. Sa interview mga kababayan ng mga reporters ngayong araw na to, the Speaker said he is looking forward to a better relation between the chamber and the office of the Vice President. I believe that's the right decision. Yung pag-give up ng tuluyan mga kababayan ni Inday ng kanyang confidential fund. Aber nga niya Mr. Maravillas kung ano yung magiging response ni Inday. Hintayin natin kung ano yung magiging statement po ni Inday, kung titigil na siya sa kanyang pagtatantrum. O diba? Pag hindi niya Mr. Maravillas sa tumigil sa pagtatantrums, dire-diretso niya na lulubog yung kanyang ratings. Malamang po, pumantay na po yung ratings ni Martin. Ngayon po, 76% si Inday. Bumulusok ng 10%. 75% si Martin, tumaas ng 5%. Yung margin of error, 1%. So, statistically, tie
silang dalawa. At yung ating Pangulong Bongbong, lumamang na mga kababayan ng 1% kay Inday. Dati laging lamang si Inday. 77% na po yung ratings ng ating Pangulo. Di ba, mga kababayan? Ngayon, when asked if the move of the Vice President will improve the ties between the lawmakers in Duterte, sabi mga kababayan ni Martin, always. I'm very, very hopeful. We always work together. It's still a unity team. Yan mga kababayan, ang sabi ni Martin. The President always wants us to work together, not just in Congress with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Sabi mga kababayan ng Speaker of the House na tuloy-tuloy po ang pagtulong sa mga kababayan natin sa buong bansa. Ito po yung sa Bukidnon mga kababayan. Namigay sila doon ng 379 million in cash aid, government services to 110,000 beneficiaries mga kababayan. Ganon katindi ang serbisyong ginagawa ngayon mga kababayan ng ating gobyerno at kasangga palagi si Martin Romualdez mga kababayan ng ating Pangulo. So with this statement mga kababayan ni Martin, kaabang-abang yung magiging reaction ng kampo ni Inday. Pero Mr. Maravillas, baka kumambyo na si Inday kasi nag-backfire sa kanya lahat, yung kanyang mga pagtatantrums, pati yung banat ng kanyang tatay. Medyo nga po lumambot na. Tingnan ninyo itong statement ni Inday matapos na finally yung Senado po nagdesisyon na alisin na yung kanyang confidential fund, 500 million po sa Office of the Vice President, saka yung 150 million sa sa DepEd. Ayan po yung sabi ni Inday. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. We humbly request that the funds be realigned to the National Learning Recovery Program because we do not expect good scores for the 2022 PISA results coming out this December. Nagpapaabong na po si Inday sa posibleng kahihiyan na aabotin pala ng kanyang departamento. So, she is expecting na magiging kulelat na naman po tayo dito po sa PISA results, yung 2022 Program for International Student Assessment or PISA, kung saan sinusukat dito mga kababayan yung competency ng mga mag-aaral sa reading comprehension, science, and mathematics. Kasi po, lagi tayong kulilat among the 79 countries sa buong mundo. Di ba? Biruan niya Mr. Maravillas, parang nagpaparinig si Inday na i-retain na lang yung kanyang confidential fund, pero gagamitin daw dito sa National Learning Recovery Program. Ganon nga po. Ganon yung ating basa. Kaya lang, too late na po mga kababayan. Mahirap nang makumbinsi yung ating mga congressmen at lalo na yung ating mga mamamayang Filipino. Kasi hindi man yun yung original intention niya ng pag-request niya niyang confidential fund. Di ba? O ngayon, dahil tinanggal, sasabihin niya, i-retain na lang niya kasi gagamitin namin para sa NLRP. Sino pang maniniwala noon? Diba? Unang-una mga kababayan, nag-iintay pa hanggang ngayon yung mga mamamayang Filipino na ipaliwanag niya kung paano nangyari na yung 125 million na tudas po. Tudas agad. 11 days tudas.
nag-disappear. Nilunok, mga kababayan, in just 11 days. Hindi man niya pinapaliwanag. So wala tayong kasiguruhan kung pagbigyan siya ay gagamitin niya talaga para dito sa NLRT para ma-improve man lang, mga kababayan, yung standing natin sa science, mathematics, tapos sa reading comprehension. Kasi lagi tayong nangungulilat. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyong itry po ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.